Samahan niyo ako sa pag-review nitong Unity Thermal Scanner at i-compare natin siya dun sa thermal scanner na pang COVID. So binili ko lang to sa online, mga 700 pesos. Sa tingin ko mas mababa pa to sa 700 pag may voucher kayo. Kung sakaling magustuhan nyo ang review na to, ilalagay ko na lang yung link sa description. Magagamit nyo na kagad yung thermal scanner kapag binili nyo dahil included na yung dalawang AAA battery. Yung thermal camera talaga yung gusto kong bilhin, kaso 6,000 pesos. Ang bigat masyado. Kaya habang wala pa akong 6,000 pesos, ito na muna ang gagamitin ko sa mga project. Binili ko to para yun nga, magamit siya sa mga installation project. Para madali kong mahanap kung anong component ang nag-iinit at may problem. Kung ikukumpara dun sa thermal scanner na pang COVID, tigwa 100 pesos lang kasi to and dinesign lang siya sa pagkuha ng temperature ng tao. Nung nag-start pa lang ako sa pag-DIY, itong thermal scanner na pang medical ang ginagamit ko to check kung merong abnormalities sa temperature ng mga components at connections, pati na sa mga splices. Pero hindi naman kasi siya kasing accurate nitong Unity Thermal Scanner. Kung mapapansin nyo, ang laki ng difference dahil 32 ang nababasang room temperature ng medical thermal scanner compared dun sa Unity na 27 degrees Celsius ang nababasa. Kung mapapansin nyo, merong laser pointer yung thermal scanner kasi kahit sa malayo, kaya niyang bumasa ng temperature. Compared dito, hanggang ganyan lang siya. Di mo talaga maasahan. Nakaset sa 25 degrees Celsius ang aircon sa kwarto. Pero ang mababasa nyo gamit yung Unity Thermal Scanner is nasa 26 to 27. So dito makikita nyo kung saan-saan ko tinututok yung thermal scanner. Kasi naghahanap nga ako ng electrical component na mainit. Lumabas na ako ng air-conditioned room para i-check ang temperature ng mga circuit breaker. So far, wala namang umiinit. Kung electrical installer kayo, solar installer, contractor, foreman, or electrical engineer, isa to sa mare-recommend ko na bilhin nyo. Oo, bilhin nyo na. Kasi napaka-handy nito at madali mong malalaman kung anong component ang merong mataas na temperature. So paano? Sa susunod na lang ulit na DIY or DIY review. Keep safe sa pagdi-DIY. Peace.